Annyeong guys! So for today's vlog, samahan nyo ako na ihatid si Sefi sa kanilang school and also magmi-meeting din ako sa kanya dahil member siya ng Minoret. So ayun nga, inutusan muna ako ni Ate Chit na ako na lang muna ang mag-attend ng meeting since hindi niya makayanan dahil nasa work siya ngayon dahil isa siyang nurse. And also, si Kuya Joey naman ay nagwo-work din as a nurse sa community. So, ayun nga, nagpe-prepare na ako, nakapagsuklay, nakapagligo na rin, and so on. Dahil ready na tayo para ihatid si Sefi. Nilalagay ko lang yung relo ko. Alam nyo ba yung relo na yan, guys, is wala na siya yung parang basta ganun. So, ayan, yung bag, flexing my bag, bigayan sa akin ni Ate Ann. Thank you so much, Ate Ann. Super ganda ng bag and I love it so much. Very much. So, ayan, isampay lang natin yung tuwalya dahil basa. So, yeah, ganyan ko siya isampay. And, yeah, we're ready to go. Prepare na ang auntie nyo. Prepared na. So, lagi talaga ako kapag nagva-vlog, ganyan. Lagi kong video yung sarili ko sa salamin na yun. So, bali, nasa labas na kami. And, ayan yung outfit ni Seth. Dala yung kanyang baton. And, ako naman ito. And, yung baon niya. So, my God. Nag-ano pa talaga si ate niya. So, nag-aantay na kami ng multicab dahil late na kami ng oras na yan. Kasi yung practice nila is nagsisimula ng 8. So, bali nasa 8:10 na ata yan. So, super late na kami. By the way, ayan, nakasakay na kami ng multicab and ready to go na papuntang Iriga sa La Consolacion. So, habang nagbebiyahe nga ay nakapag-video ako since walang gaanong pasahero, so hindi nakakahiya. And yan, nakapagbaba na kami. And ayan, sa may simbahan, diyan kami papasok dahil papunta rin dyan yung paaralan nila Sefi. So, ang cute lang ng outfit ni Seth. All black. So, wala na akong nasasabi, guys. I mean, hindi ko alam kung ano yung mga pwede kong maikwento. Ganon. So, ayan guys. This is one of the reason why lagi akong late na mag-reply sa mga nag-chat sa akin. And kung minsan naman, nasisin ko lang sila without knowing, or alam ko naman minsan, pero minsan talaga nasisin ko ng sadya. Like, may reply sila, tapos nasin ko. Actually, hindi ko na totally nasin. Like, napindot lang, tapos yun nga, nasin na lang, be. Oo, be. Huwag na tayong magkaano-ano pa dyan, be. Nasin, and akala ko nakapag-reply na ako, tapos sa utak ko lang pala. Good morning po. So, ayan. Nakapasok na tayo ng entrance gate nila Seth. And diretso na tayo dyan sa may hallway something. So, yeah. Ma-press ko dyan, guys. And also malinis. Since tiles nga yung dinadaanan. So, ayan si Sefi. Papunta na sa kanyang mga friends and best friends. And ako naman here, nag-aantay na dumating yung mga ibang magulang and na mag-start yung meeting. So, super tagal nga, guys. Buti na lang talaga nagpa-late kami. Kasi kung hindi kami nagpa-late, baka super tagal na naming nag-aantay dyan. Like, super late talaga, guys. Biruin mo, like, nakadating ata kami ng 8:30. Pero, gosh, 9:30 na, guys. Wala pa yung magpapa-meeting. So, moving on nga, guys, dahil sa sobrang boredness na ginagawa ko dyan habang nag-aantay, is pinanood ko na lang siya ng K-drama. So, ang pinapanood ko nga palang K-drama that time is 2521, kung alam nyo yon. Like, sobrang na-spoil na ako sa K-drama na yan, guys. Like, alam ko na ba yung ending yan, be? Oo. So, super duper na pag-scroll ko sa Facebook. Alam ko na ba yung ending, be? Pero yon, mostly nanonood ako ng K-drama dahil sa mga pa-spoil na ginagawa ng mga nag-a-update.
So, also, may inedit ako dyan guys na vlog. Dahil after ko manood, kapag tinatamad na ako, may ginagawa na naman akong iba. Then after nun, balik kay drama na naman ulit. So, yeah. Habang nag-aantay tayo dyan guys, magpaganda muna tayo. Kasi dapat maganda lagi. Oo. Kahit nagmumukhang tanga na kung ano-anong mga post yung ginagawa, be. Sige na te, tama na, kaka-flex ng buhok mo be. Oo, maganda na siya be. Yeah, oh my god. Anong oras na? So, tinignan ko pa nga yung oras na yan dahil super bored na talaga ako. Kapag wala akong ginagawa guys, alam mo yun, yung parang ang tagal ng oras. Pero finally, andyan na kami sa room na pagmimitingan. So, bale, na-late nga ako dyan guys. Like, hindi naman totally na-late kasi napansin ko, wala na yung ibang mga magulang. So, sabi ko, asan kaya sila? Asan na baka nagsa-start na? So, pumunta ako ng room na yan. And tinanong ko yung isa sa mga parents kung ito ba yung magpapamiting para sa mga minorette. And sabi naman ng isang magulang, yes daw. So, ayun, pumasok na nga ako ng room at nag-antay na rin ako na nag-antay na kami na pumasok yung magpapamiting. So, that time, nag-aantay na ako and as you can see, may pumasok na. So, yun yung magpapamiting sa amin. So, medyo nakaka-bored lang yan tingnan dahil puro lang muna ako dyan cellphone habang pine-prepare pa nila yung sa laptop nila and so on and so forth. And finally nga guys, after waiting for 100 million years, nag-start na rin yung meeting. At dito nga sa part na to ay natapos na guys yung meeting. So, bale, inabot ata kami ng mga 1.5 hours na meeting after natapos yon. So, bale, palabas na ako niyan dun sa my hallway and magpapaalam na ako niyan kay Sefi since maiwan lang muna sila na mag-practice and ako uuwi na ng bahay para mag-prepare ng pagkain. So, andito na ako sa labas. And it's so mainit. So, habang nga naglalakad niyan, ay naisipan ko munang tumigil doon sa may gilid na part at i-video ang aking sarili. So, ayan. Tingnan nyo guys kung paano ako maglakad. I love you round, 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 cause you're so sexy. Oh yeah, she is. She tastes like cola, sweet, sweet sugar cola. When I took a sip. So, ayun nga guys, after ng kung anong kaartehan at kimi-kimi na ginawa ng ante nyo, ay dumiretso na ako sa sakayan ng multicab para umuwi na sa Nabwa. So, ayan, habang naglalakad ako dyan, ay ang daldal ko be, hindi ko alam kung ano-anong mga pinagsasabi ko dyan. Basta ang alam ko lang ay, mahal kita. Ay, char! I'm on naka-pedestrian lane, so wala kayong karapatan. Babayaran niyo ako be kapag you know. So ayun, ang sinabi ko lang naman doon ay nasa pedestrian lane ako at wala silang karapatan na sagasaan ako dahil ang pagkakaalam ko ay babayaran nila. Pero be, wag niyo naman gawing sagasaan ako be. Alam niyo naman be, ang mahal ng hospital be. Pero ayan, andyan ako sa multicab and pasakay na, so siguro ilang minuto lang din na pag-aantay ay aalis na yon. And andito na nga ako sa bahay finally. So andyan sila Epoy and also si Sian. So yung ginagawa nila is parang nagtitinda sila or nagla-live selling I think nung mga ukay-ukay na damit. So ayan naman si Dila and pagkarating ko talaga siya muna yung unang tinawag ko kasi wala lang be, ang nakaka-happy lang na kapag sasalubong sa yung mga ganong puppies. So, ayan nga, is nakarating na ako. So, binaba ko na yung mga gamit na dala-dala ko like yung bag and payong. And magpe-prepare na ako ng iuulam namin for today's vlog. So, ayan. After ko nga makapag-prepare ay nag-video na ako. So, ang video ko lang talaga ay yung sarili ko. At hindi ko na sinama sila Sian and Epoy. So,
Also, niligpit ko na rin yung mga pinagkainan namin and ready na para hugasan ang mga iyon. So, ganyan karami be yung huhugasan ko sa vlog na ito. So, sana sinamahan niyo ako be. Sana andyan kayo para may katulong akong naghuhugas. Charot lang. So, ayan. Siguro kung may bayad lang yung paghuhugas, no? Milyonaryo na ako. Char! So, ayan. Una nga ang ginagawa ko sa paghuhugas ng mga pinagkainan is binabanlawan ko muna siya. Yung parang inaalis ko muna yung mga kanin-kanin, yung mga ulam, ganon. After nun, saka ko na siya sasabunin. And that part nga is nagsasabon na ako. So, parang tangabi. Pero ang ganda. Ay! Sariling puri yarn. So, yan. Naghuhugas na ako. I mean, nagsasabon na. Then, after nyan magsabon, hahayaan na lang natin yan, be. Charot lang, syempre. Babanlawan na natin yan. So, hindi pa ako dyan nagbabanlaw sa part na yan. Pero, antayin na lang natin, be. Ayan na. Nagbabanlaw na ako, be. So, nilalagay ko na nga dun sa may... Hindi ko alam kung anong tawag dun, be. Bahala na kayong mag-isip kung anong tawag dun. So, finally, natapos na rin ako na maghugas. So, ayan, finally, finiflex ko siya kasi nakaka-proud na natapos ko yung ganong karaming hugasan. Konti pa lang nga yan, guys, lalo na kung may mga okasyon, lalo na dun sa bahay sa buhi, ganon. So, after nga nang makapaghugas ako, siguro mga 30 minutes after nun is napag-isipan ko nang pumunta na dun sa bahay nila Ma'am Julie. So, umuulan nga nung time na yan, kaya maganda na maglakad lang. So, ayan, naisipan ko na maglakad na lang muna papunta doon para hindi sayang sa pamasahe. Ang gagawin ko kasi doon, guys, is kukunin ko yung bag na pinapakuha sa akin ni ma'am, yung maleta na gagamitin nila Ate Cheat para sa pagpunta nila ng Manila. So, ayan, ang daldal ko nung time na yan. And kung alam nyo lang, guys, umuulan nung time na yan, guys. And also, biglang kumidlat nung time na yan. Kaya, nagulat talaga ako nung kumidlat. Kaya, napatigil ako. And also, na turn off ko ata yun yung cellphone ko. Hindi ko na maalala. Pero, natakot talaga ako nun kasi yung una kong naisip is, baka makidlatan ako, be. Nagba-vlog lang yung tao, be. Tapos, bababalitaan nyo na lang. Nakidlatan na. So, ayan, naglalakad na nga ako, like, nagtatampisaw pa sa ulan, sa may kalsada. Since ang ganda rin sa feeling, pero makakakuha tayo dyan ng sakit, like leptospirosis na galing sa mga daga. So, ayan, finiflex ko lang sa inyo yung dinadaanan ko, and nakikita nyo naman na medyo malakas talaga yung ulan. So, after nga ng ilang minutong paglalakad, ay andyan na ako malapit sa bahay nila Ma'am Julie, which is yung gray na malaking bahay. So, papasok na ako sa part na yan and naka-ready na rin yung susi dyan. Kaya, ready to open na lang it. So, nakabukas na nga and isasarado ko lang muna dahil papasok ako doon sa loob para kunin yung maleta na pinapakuha sa akin. So, ayan, samahan niyo ako na pumasok doon sa loob ng bahay nila ma'am. So, binuksan muna nga yan nila and wala sila sa time na yan dahil nagpanaga sila and pinagkatiwala naman nila sa akin na wag ilock yung pintuan since pupunta nga ako dyan. So, thank you so much ma'am for always trusting me and also sir for trusting me as well. So, ayan, nagsayaw-sayaw pa si ate nyo and nag-video pa sa may salamin na part. And umakyat na nga ako papunta ng second floor para kunin yung maleta. So, as you can see, makikita nyo. Ano daw, be? Basta, ayan yung maleta, be, na pinapakuha sa akin ni ma'am. So, iniwan nga nila dyan yung 100 pesos na pamasahe ko rin daw. Papunta sana and pabalik. Kaso, yung ginawa ko nung papunta ay naglakad lang ako. So, bali, magagamit ko yan dun pa uwi sa bahay nila Ate Cheat since nakakahiya naman na maglakad, dala-dala yan tapos maulan pa din. So, ayan. Pinapakuha sa akin. Ito yung kukunin ko dito. And, binigay ni ma'am pamasahe papunta doon, pabalik sa bahay nila Ate Cheat. Para, syempre, hindi ko naman to bibit-bitin tapos lalakad lang. Syempre, hindi. So, ayan. Sasakay tayo ng pedicab. So, ayan lang guys.
So guys, magpapahuli na ako. Pupuntahan ko na sila Teo. OMG. Char. So, ayun guys. Nakuha ko naman na itong bag. And, isasara ko na rin yung pinto. Just like what Ma'am Julie have said sa chat or sa conversation namin. So, uuwi na rin ako. And, doon na lang ako mag-e-end ng aking vlog. So, ayun. Samahan niyo ako na umuwi guys. So, ayun guys, lumabas na nga ako ng bahay at sinecure na dapat nakalock yung pinto bago umalis. So, nakasakay na ako ng pedicab and that time, ang lakas pa rin talaga ng ulan guys. And also, tinatry kong i-video si kuya, like, hindi naman totally na makita yung mukha niya, pero kahit yung damit niya lang guys, kasi kung na-videohan ko lang talaga, makikita nyo na basang-basa na dyan si kuya, which is nakakaawa naman kasi ang sipag-sipag nila guys, to the point na kahit ang lakas ng ulan ay kumakayod pa rin sila para lang may maipangtustos sa pamilya. So, salute to all those kind of worker na parating pinipili na maging legal and maayos yung trabaho kahit na minsan ay mahirap. So, thank you so much kuya sa paghatid sa akin kahit na ang lakas-lakas ng ulan. And thank you for working hard para sa iyong pamilya. Salute to you and fighting kuya! So ayun nga guys, kahit sobrang lakas ng ulan ay hindi na lang tumigil si kuya sa pagbabiyahe at pinagpatuloy niya na lang yung pagdadrive and paghatid sa akin sa kung saan ako tutungo. Ano yun? Kanta yan, B. So, ayan guys, and malapit na, so nakababa na nga ako ng time na yan. And actually, nakakatawa lang yung part na nung pumasok na ako sa gate guys, nadulas talaga ako, as in, nadulas ako. Nadulas talaga ako sa part na yun guys, kasi may tubig doon sa may papasok sa gate and hindi ko inaakalang mamahalin kita, char. Hindi ko napansin na medyo madulas talaga sa part na yun. So, actually, normal lang naman yung paglalakad ko, pero ayun, hindi talaga naiwasan na dulas si ate nyo. So, nabasa yung shorts ko and also yung maleta. So, hindi naman gaano nabasa yung maleta. So, kwenchana yo, kwenchana, chinguya, kwenchana. So, ayan, pinapakita ko sa inyo kung gaano ka-haggard yung mukha ko and sana nakakayanan nyo yan guys. Kasi ako, hindi ko na nakakayanan yung pagtingin sa sarili ko. Charot lang. Yes! I'm vlogging! So, ayan guys. I-end ko na tong vlog. And don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Annyeong! Annyeong, Chinguya! Sarang ngayon.